guys, ayan. So ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa GCash. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, paano nga ba ako nagkaroon ng GCash account? Kayong nandito ako sa ibang bansa, di ba ang main na kailangan pag nag-open ka ng GCash account is dapat may Philippine number ka. So yun, bali ang ginawa ko guys is, alam ko marami na rin mga kapwa ko OFW na ginagawa din to, pero yun nga, i-share ko lang din yun sa akin. Bali, ang ginawa ko, nag-open ako ng, dinownload ko yung GCash apps. Then after that, kinausap ko kasi yung ate ko na sabi ko kung pwede kong gamitin yung, ano ba niya? TNT number yata yung sa kanya. Nasabi ko sa kanya kung pwede kong magamit yung ano niya kasi mag-open ako ng GCash account. So yun, luckily naman yung ate ko pumayag. Kasi alam naman natin guys, medyo hassle din yung ganun kasi yung OTP number na yun, isi-send yun dun sa number na ni-registered mo, diba? So, every time na may transaction ka, magsisend yun, marireceive yun dun sa number na inanuhan mo. So, dapat guys ha, pag gumamit kayo ng Philippine number ng kamag-anak nyo, kapatid nyo, magulang nyo, mga anak nyo, or kung sino man, dapat guys is talagang sobrang ka-close nyo kasi wala kayong maitatago doon kasi lahat ng transaction nyo sa GCash is isi-send doon sa number mo, sa number na ni-registered mo, which is yung sa akin is sa number ng ate ko. So yun guys, so bali ang madali lang naman mag-open ng GCash account. Bali ang ginamit kong ID doon is yung sa UMID ko, yung sa SSS ko. Tapos yung yun nga, meron siyang yung code na confirmation code na sinend yung OTP, sinend yun sa number ng ate ko. So chinat ko yung ate ko, may na-receive ka ba na code buddy, pwedeng paano sa akin, pa-send sa akin. So yun, every time na nagkakaroon ako ng transaction, kasi guys pag nag-transfer ka sa bank via GCash, meron yung OTP, magbayad ka ng bills, nagbabayad ako sa Shopee, may OTP din. So every time na kailangan ko mag-transfer ako, magawa ako ng mga transactions, mini-message ko yung ate ko, inaabala ko siya. So ang downside lang nito guys, in case na emergency talaga na kailangan mo tapos hindi online yung taong may-ari ng SIM card na ginamit mo, is maghihintay ka kung kailan siya maging online para kausapin mo siya na kailangan ko magbayad ng ganito, may marireceive ka na code, confirmation code, pa-send naman sa akin para ma-proceed mo yung transaction. So yun lang ang downside nun. Ang good thing naman ito guys is kahit nandito tayo sa ibang bansa is meron tayong GCash account. Alam naman natin sa Pilipinas ngayon is ano ang GCash sa easiest way ng padalahan or easiest way ng kung paano mag-send ng pera, paano mag-receive, yung sa ganun. Kasi guys, nung dati ang ano ko is a remittance center. So ang charge nun sa akin every time na mag-send ako sa Pinas is $4.50. Tapos nung via GCash naman is $3.50. So every transaction ko guys, nakakasave ako ng $1, 41 pesos din yun sa pera natin. So for me, okay yun, nakakatipid ako. So, katulad nga sabi ko, pag nasa ibang bansa ka, every cents counts dapat. Ayun. So, dapat kung saan ka medyo makamura, makaless, doon ka dapat. At saka yung convenient din. So, same lang din naman sila kahit i-send ko man siya sa remittance center. Kasi online ako guys pag nagsisend ng pera sa Pilipinas. So, i-send ko man siya sa remittance center, i-send ko man siya sa GCash, same lang din naman siya. Yung hassle sa akin, hindi naman talaga siya hassle. Pero yun nga, mas nakakatipid ako sa GCash kasi mas mababa yung remittance charge niya. So, yun guys. Kung kayo din nasa ibang bansa, try nyo din yung sa GCash. Pero nung una talaga guys, dun sa Kabayan Savings ng BDO, yun talaga yung ginagamit kong transaction pag nag-send. Kasi mas maganda kasi ng bank to bank talagang pagsisend ng pera. Kasi less than $1 ang charge niyan. So, ang laki talaga ng tipid. Kaso nga lang, nung time na yun, nawala nila yung BDO account ko. So, yung ATM. So, na-stop yun. So, gumawa ako ng ibang way kung paano ako makatipid. At ayokong pumila sa mga remittance center sa Lucky Plaza. Kasi mawa-waste yung time ko. Kasi during that time, one time a month lang ako. Once a month lang yung day off ko. So, mag-waste ako ng gaano katagal yung pipilahin ko doon para mag-send ng remittance. So, sayang yung oras ko. Hindi naman ako isang buong araw na nasa labas. Gusto ko naman mag-enjoy. So,
yun, ayoko nang maubos yung time ko sa pagsisend lang. So online talaga ang transaction ko para isang click lang send na. Yung ganun. So yun. Kaya malaking tulong ang GCash din sa akin. Nung una sa remittance center, so sabi ko, nung nakita ko yung about sa GCash, sabi ko, mas mura yung charge ng padala sa GCash. So, sayang din, iba yung $1 na nasa-save ko every padala. Alam naman natin guys, na every month na talaga sa atin. Minsan nga may mga ibang OFW na twice a month pa nagsisend sa Pinas. So, yun, a month. So, yun. Kaya, malaking tulong yung GCash sa akin ngayon guys. So, yun lang.